Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all our sins, our unrighteousness, through the first prayer of our dearly beloved Pastor Evangelist Wildis Rad Almeda. Anoint your message of salvation and bless us all. In the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And we will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Rad Almeda and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the whole beloved Almeda family, we greet you in the name of our dearest Jesus. Our beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, especially our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Election of God, ang pagkahirang ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Atin pong basahin 1 Thessalonians chapter 1, verse 4. Amen. The first book of the Thessalonians chapter 1, verses 4 and 5. Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Unang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 4 at 5. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos sa katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Unang Tesalonica, Kabanatang 1, 4 at 5. The election of God. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos ng katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mula pa kay Apostol Pablo hanggang sa lahat ng mga tapat na mga ngaral, ipinakita nila ang ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, mga minamahal ko, ipinakita nila yung tapat na pagkatawag sa kanila ng ating mahal na Panginoon at tayo po ang pinagpalang lubos na unawaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos na ipinapangaral ay totoo. Amen? Praise the Lord. Kaya ito'y mahalaga sa bawat isa na ikaw ay tawagin at piliin ang ating mahal na Panginoon. Dahil narito tayo, pinili ng ating dakilang Diyos, inihalal tayo ng ating mahal na Panginoon upang paglingkuran naman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, ang tapat na salita ayon sa turo ay sumasa atin. From the book of Titus, chapter 1, verse 9. Amen. The book of Titus, chapter 1, verse 9. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.
Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 1, versikulo 9. Nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral na magaling na aral at papaniwalain na nagsisalangsang. Amen. Amen. Praise the Lord. Nanananangan sa tapat na salita ayon sa turo. Lahat magsabing, praise the Lord. Upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang mga nagsisisalangsang. Amen? Maraming kumukontra po. Maraming umuusig. Hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. Ngunit ikaw na nakarinig, ikaw na tinuruan ng tunay na aral mula sa ating dearly beloved parents in the Lord, talaga pong ito'y magaling na aral upang maniwala ang mga nagsisisalangsang, upang makita nila na ang Diyos natin ay totoo, buhay at makapangyarihan. Sa ating mga gawa, sa ating ipinapakita, sabi nga, show and tell. Yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon, makikita sa atin ang kabanalan ng Diyos. Makikita sa atin sa magitan ng ating pananalita, sa ating pagpapakumbaba, mga minamahal ko, ang salita ng Diyos ay tumimo sa atin. Na dati-rato tayong sabi na nating makasalanan, talaga pong nasa lusok ng kasalanan, ngunit mula po sa kadiliman, mula sa putik ng kasalanan, hinginango tayo ng ating mahal na Panginoon, narito tayo sa kaliwanagan. Kaya ikaw at ako ay liwanag sa mundong ito. Mga minamahal ko, maraming tao na ayaw. Pero tingnan niyo po, mga minamahal ko, pag hindi ka pinili at hinirang ng ating mahal na Panginoon, nakakaawa ang maraming tao. Inaayawan nila ang salita ng Diyos. Ang daming napapahamak. Sabi nga, many are called but few are chosen. Tayo yun, few. Pero grabe naman ang pinapakita ng ating mahal na Panginoon. Nandyan lagi ang complete protection ng ating mahal na Panginoon. Dumating ang pagsubok, tumawag ka, tumutugon lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hindi nag-iiwan ng Diyos. Tayo minsan ang umiiwan, mga minamahal ko. Tapat ang Diyos, kaya lang minsan nag-aalinlangan tayo. Hindi po. Kailangan po na maging tapat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang yung ating mga kausap, maihayag natin ang totoong ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal ko, sila rin ay makukumbinsi dahil sa ipinakita mo. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, ito po'y salita na may kapangyarihan. Since the very beginning, ipinangaral ng ating dearly beloved pastor na ang kanyang pangungusap, hindi sa mapanghikayat na salita, bagkus sa kapangyarihan ng Diyos mula sa banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. From the first book of the Corinthians chapter 2, verses 4 and 5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang mapanghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi ang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po'y salita ng Diyos na may kapangyarihan, mga minamahal ko. Kaya ang bawat isa sa atin, isinapuso natin. Lagi nating inaalala ang pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord. Sinusunod natin, isinasagawa natin dahil tayo rin ang nakikinabang. Kaya nga sa mga buhay na patotoo magmula una hanggang huli, talagang makukumbinsi ka, lalo na sa mga baguhan, na ang Diyos natin ay totoo at makapangyarihan. Triple blessing, mga minamahal ko. Physical, material, higit sa lahat sa spiritual. Ang pinakamahalaga kasi,
Yung sigurado ka sa buhay na wala hanggan. Bakit? Hindi na po malalaon ang mundo natin. Sabi nga, mukhang magtatapos na. Nakasulat po sa banal na kasulatan yan. Lahat na ng kaganapan, wala kang maikakatwiran kung hindi lumapit sa ating mahal na Panginoon. Maglingkod ng buong katapatan habang tayo'y nag-aantay ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Kailangan maging sigurista ka. Alin mo mga gusto mo, yung election of God o election ng tao? Sa tao, minsan hindi natutupad yung pangako. Pero ang Diyos, grabe, tinutupad niya mga minamahal ko, lalo na sa ating banal na gawain. Maririnig mo yung mga buhay na patotoo, nakasulat sa banal na kasulatan. Ang mga armas hindi magtatagumpay, ang mga lason hindi ka mamamatay, makamandag na hayop. O yung makamandag na hayop ang mamamatay pag nirebuke mo. Ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit, gagaling. Wala yan sa iba, dito lang matatagpuan, mga minamahal ko. Kaya kahit doon, sa mga bundok na kung saan nandun ang sipadan hostages, talagang papatayin. Tingnan nyo ngayon ang nangyari, mga mahal ko sa India at Pakistan. Pinatay yung mga tao ron sa magitan ng rebellion. Ano nangyari? Nuclear war na. Sa atin, mga minmahal ko, napigilan ang karahasan, nagkaroon ng kapayapaan, iniligtas ang 12 sipadan hostages, yung kapangyarihan ng kaawa, yung mga armas, hindi nagsitalab. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung mga foreign hostages, walang ospital doon, pero pagka pinanalanginan ng ating dearly beloved pastor, nagsisigaling. Kaya hindi mo masisi. Nung nasa Malacanang na talagang welcome Ang sabi ng isang foreigner, Mr. President Evangelist Almeda, napatunganga ang ating former president. Bakit? Higit pa po kasi sa presidente ang kapangyarihan ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Nasaksihan ng mga foreign hostages. At yan saksi tayo. Dahil sa mga pag-uusig, akala natin hindi magtatagumpay, yung ilan nag-alinlangan, yun ang mga nawala. Pero yung maging mga tatag at pinanindigan, ang salitang ito na ang pananalita at pangangaral hindi sa salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ang layunin upang ang iyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito, mga minamahal ko, yung mga karamdaman na tinanggihan na ng ospital, hindi kaya ng doktor Siyempre, ipasa Diyos mo na lang. Naniniwala naman sila na mayroon Diyos Pero tayo, lubos na naniwala, pinagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming batas upang ang tao ay baguhin. Pero totoo po, marami pa rin ang nasa kakulungan. Lalo na yung mga nasa relihiyon. Kaya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging sa kulungan, mga minamahal, ay pinapasok upang makilala nila ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Aking nakasaksihan na nakalipas na ilang weeks sa 63, nagpabautismo. Iba't ibang sect at denominasyon yun. At ngayon may follow-up na naman. Mga minamahal ko, mga 3 batch po yun ng tigsa sa 60 na tao upang magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Sila na nakikiusap, mga minamahal ko, marami ang tinawag, ngunit konti lang ang napili. Ngunit doon pa lang sa kulungan ay talagang gusto nila yung election ng God, ng Diyos ay sumakanila, mga minamahal ko. Yan ay kapangyarihan ng Diyos. Hindi po sa mapanghikayat na salita, bagkos sa Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huling panahon natin, mga minamahal ko, ang ating dearly beloved parents in the Lord, nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit itatak mo sa puso mo, since the very beginning na ministeryong ito, He is the end-time prophet of God. Mga minamahal ko, believe in the Lord your God and you will be established.
Believe in His prophet and you shall prosper. Hindi ba't nakamtan natin yan, mga minamahal ko? Naging matatag tayo, guminhawa tayo. Kaya nagpapatuto tayo na ang Diyos ay totoo. Inilagay ng Diyos ang tunay na lingkod sa huling panahon. Deuteronomy chapter 18, verse 15, atin pong basahin. In the book of Deuteronomy chapter 18, verse 15, the Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren like unto me. Unto him ye shall hearken. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18, versikulo 15. Palilitawin sa iyo ng Panginoon Diyos ang isang propeta sa gitna mo. Sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. Amen. Praise the Lord. Nasaksihan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga krusada, sa pamagitan ng social media, sa paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Ay totoo paano makukumbinsi yung tao na may karamdaman? Pagkatapos mong patanggapin, ipanalangin mo, ayan, magaling na. Mamaya siya magsasabi, kailangang sumama ako sa iyo. Bakit? Magpapabautismo ako sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa unang panalangin, sa panalangin natin, hindi aabot sa langit. Ngunit nagpagalang propeta ng Diyos. Makailang beses nag 40 days fasting, 19 days without water, 129 days doon sa talipaw. Mga minamahal ko, walang makakagawa nun. The only. Kaya mapalad tayo, mga minamahal ko, na sinasabi, palilitawin ko sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ang isang propeta sa gitna mo, sa inyong mga kapatid, gaya ng gaya ko, sa kanya kayo makikinig. This is a warning, mga minamahal ko. Ang hindi makinig sa propeta, lalo na sa ating panahon, ang ating dearly beloved pastor, kayo rin ang mapapahamak. Pero kung pakinggan mo, bawat pangungusap sa pulpito, bawat pangungusap ng ating dearly beloved children, mga minamahal ko, totoo naman nagkakatotoo Hindi hinala ang iyong natatanggap, puro himala. Kaya tayo narito, nagpapatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umabot ng 50 years. Happy anniversary. Wedding anniversary. Umabot ka ng ganun, mga minamahal. Gaano katatag ang bawat mananampalataya sa panguna ng ating dearly beloved pastor? Ibig sabihin, age doesn't matter. Patuloy tayo naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, dito po sa Isaiah chapter 55, verse 11, at sabay na rin pong basahin, Psalms chapter 33, verse 12. Amen. The book of the prophet Isaiah chapter 55, verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. The book of Psalm, chapter 33, verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. Isaiah Kapitulo 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Dito po sa awit 33, versikulo 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan ng kanyang pinili, saga ng kanyang sariling mana. Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah.
ang salita ng Diyos. Ito yung ating mga huling talata na. Ang salita ng Diyos ay totoo. Sabi nga, heaven and earth shall pass away. Mawala na yan. Pero ang salita ng Diyos shall never pass away. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap na kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Pinag-uusapan po rito kaginhawaan. Sa panahon ngayon, puro kahirapan eh. Pero sa mga tunay na anak ng Diyos, habang nagpapatuloy, nagiging tapat sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, lalong tapat naman ang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga baguhan, narinig niyo po yung mga buhay na patoto. Bakit sila umiiyak? Actually, hindi po yun iyak ng kalungkutan. Iyak ng kagalakan kung bakit kami o bawat isa sa atin ay tinawag at hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin alam, pero lahat ng mga tanda ay nariyan na. Hindi ka pwedeng magtulog-tulugan. Hindi mo pwedeng magbingi-bingihan. Ang kailangan ngayon, tayong lahat ay totoong ipaglingkod natin ang ating buhay na natitira sa mundong ito habang babalik na ang ating mahal na Panginoon, at least yung accomplishment mo, the mission in this world, to go and preach the gospel para maligtas ang marami pang kaluluwa. Maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Salamat sa ating dakilang Diyos. Taglay natin ang kaginhawaan. Kahit minsan may pagsubok, baliwara yun dahil mas marami. Count your blessing, name them one by one. Hindi ka mabubuwal eh. Dahil mas marami nga yung pagpapala, bihira yung pagsubok. Sinusubukan ka lang kung hanggang saan, iniibig mo pa ako. If you say yes, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. For me, to live is Christ and to die is gain. And we declare today, sabi pa, mapalad ang bansa, ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Amen? May mana tayo, ang buhay na wala hanggan. To declare today, malakas po ang prayer natin mula sa langit. Through the prayer ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal ko, direkta na tayo eh. Ang bilis ng tugon, maging yung mga hayagan mo ng kabutihan ng Diyos, mga minamahal, sila mismo nakukumbinsi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Last 3 weeks ago, 2 pong mag-asawa. Yung isa, may sakit sa spinal column. Hindi makaupo, hindi makatayo. Ayun, nasa bahay na lang. Ang kanyang asawa ay nagkaroon po ng pasma sa katawan, nagkaroon po ng anxiety, insomnia na. Hindi lumalabas. Paano ang kabuhayan nila? May 2 anak. Nagsa-search po sila. Maya-maya, nasumpungan ko, may nagre-request. Tawagan mo! Dahil ang Diyos naman pag tumawag ang Diyos mga minahal ko, tumutugon siya. Tumawag ka sa Kanya. Yung mga ganito nangangailangan. Kahit man lang sa cellphone makatulong. Ngunit salamat sa Diyos, hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal ko, na gamitin sa paghayo sa magitan ng cellphone. Nakinig po ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nagtatataka ka, 1 oras na, hindi na puputol hindi na uubos yung load ko, abay himala na yon. Mga minamahal, imposible. Pero natapos hanggang sa 4 na reglamento ng kaligtasan. Tumanggap yung sister. Sa pangalan ni Jesus, mga minamahal ko, nagtagumpay po. Sumunod na araw, siya po ay nakaramdam ng 50% na kagalingan.
Nakakatayo na siya, nakakapaglakad na siya, at iningganyo niya ang kanyang mahal na asawa. Sabi ng mahal na asawa niya, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Sabi niya, Jesus Miracle Crusade ito. Sweetheart, umiiyak ang kanyang beloved wife sa harapan ng kanyang asawa. Sweetheart, totoo! Totoo, gumaling ako! Kaya salamat sa Diyos. Nagkita-kita doon sa dako ng Marikina Sports Complex. Mag-asawa at kanilang dalawang anak nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Gusto ko lang makasiguro na talagang gumaling na nga eh. Iyak ng iyak. Mga minamahal, yung may sakit na ganon, talagang hindi tatayo yan na magpuri eh. Maghapon, halos nabibilad sa araw, nandun silang mag-asawa, pagkatapos noon, diniklara nila, it is confirmed by the Holy Spirit. Ito ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ay, sorry na lang. Dahil actually, papunta sila sa Trinity in person, oras ng himala daw. Pero dito, Trinity in manifestation, tunay na himala, mga minamahal ko. Minsan tinatawagan, pinapalop. Ang sabi niya kanina, Kuya, huwag kang mag-alala sa amin. Nandito kami, nagpapatuloy, dumadalo sa Binangonan Outreach. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na Kanyang pinili, saganang Kanyang sariling mana. Kaya nga mga minamahal, sa unang talata na ating nabasa, ating key verse, mga minamahal ko, sinasabi po, yamang aming nalalaman, mga kapatid, at minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Kung paanong ang aming ibanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung ano ang pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo. We will always remember our dearly beloved parents in the Lord. Perfectong halimbawa, iniwan ang dearly beloved children na sila ngayon ang ating pinagmumulan ng mga advices, prayers, mga minat. Ikaw at ako na tinawag sa ministeryong ito, nakaatang sa atin ang misyon, ang responsibilidad. Many people today are dying, mga minamahal ko. Ang dami ng bomba, nuclear weapon ngayon, binabagsak na sa iba't ibang panig ng mga bansang nag-aaway. Ilan na namamatay, mga minamahal ko. Samantalang dito sa ating banal na gawain, i-counter natin yan upang marami pa ang mabuhay at magmana ng buhay na wala hanggan. This is our mission. Yamang ikaw at ako, you are elected by God. Mapalad tayo sa lahat ng magpalad. Kaya, ikaw ay hinirang. Ikaw ay pinili. Anong layunin? Upang maglingkod sa Kanya hanggang sa kaduluduluhan ng habang panahon na ito. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo po'y umawit. Unawain natin ang awiting ito sa pagkatawag at pagkahirang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord.